Sa biyaya, kayo'y nanghaligtas. May mababasa tayo sa Biblia na ganito. Efeso 2:8 hanggang 10, maragtan. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ayan, may nagsasabing sa biyaya na ligtas ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng gawa. Hindi daw kailangan ng gawa. Ang kailangan daw, pananampalataya. At sabi naman ng iba, ito daw, pananampalatayang ito, may kalakip na gawa. At ang kaligtasan daw na tinutukoy dito, ay yung kaligtasan para makamit mo ang buhay na walang hanggan. Tama ba itong mga claim na ito? Tingnan natin ha. Umpisahan muna natin sa umpisa. Kasi dito sa mga talatang ito, may ugnayan na ang Diyos at ang tao. Kaya nga, nanghaligtas na eh. Bago ang ugnayan yan, kailangang magkalapit muna ang Diyos at ang tao para magkaroon ng ugnayan. Kaya alam nating nagkalapit kasi nagkaroon nga ng ugnayan. Ang tanong, paano ba makakalapit ang tao sa Diyos? Basahin muna natin ha. 6:16 ng unang Timoteo. Maragtan. Na siya lamang ang walang kamatayan, nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan, siya nawa. Ayun, yung palang liwanag na tinatahanan ng Diyos, hindi malapitan. At di siya nakita ng sino mang tao. So, kung yung tinatahan ng liwanag ng Diyos, hindi malapitan, lalo na yung nakatahan doon. So, kung hindi man malapitan ng tao ang Diyos physically, may ibang paraan ba para malapitan ng tao ang Diyos, like spiritually? Basahin muna natin ha, sa 6:14 ng Juan, Radan. Kaya't nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, totoo, ito nga ang propeta na paririto sa sanglibutan. Ayan, dito sa talata, may tinutukoy ang mga tao na propetang paririto sa sanglibutan. Sino ito? Iakyat lang natin ang basa ha. 6:10 ng Juan. Sinabi ni Jesus, inyong paupuin ang mga tao, madamo nga sa dakong yaon. Kaya't nagsiupo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. Ayan, si Kristo pala yung tinutukoy ng Biblia na propetang paririto sa sanglibutan. Ano bang ginawa nitong Kristo na propeta? Basahin natin ha. 1:18 naman ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ayun, ito palang Kristo na propeta, pinakilala ang Ama. Pinakilala ni Kristo ang Ama sa mga tao. Kung si Kristo pinakilala ang Ama sa mga tao, ano ang sabi ni Kristo? Para makalapit ka sa Ama o makaparoon ka sa Ama. Basahin natin ha. 14:6 ng Juan, Radan. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ayan, ang sabi ni Kristo, sino man ay hindi makaparoroon sa Ama,
kundi sa pamamagitan niya. So, si Kristo ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Para makarating ka sa Diyos, dadaan ka muna kay Kristo. Makakalapit ka sa Ama spiritually sa pamamagitan ni Kristo. Basahin natin sa 2:1 ng unang Juan. Radam. Umunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Hesukristo ang matuwid. At si Kristo, bilang tagapamagitan, tinatawag tayo ng Ama para lumapit kay Kristo. 1:9 ng unang Korinto. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Hesukristo na Panginoon natin. Kaya, para makalapit tayo sa Ama, kailangang lumapit tayo sa tagapamagitan sa Ama at sa tao na si Kristo. Paano naman tayo makakalapit sa tagapamagitan na si Kristo? Basahin natin 1:12 ng Juan. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Ayan, para makalapit pala tayo kay Kristo, kailangan natin siyang tanggapin at magsisampalataya sa kanyang pangalan. Kailangan nating maniwala kay Kristo. Saan naman manggagaling yung paniniwala na yon? Saan? Basahin natin sa 10:17 ng Roma. Radam. Kaya nga, ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ayan, yung paniniwala pa lang yun, nanggagaling sa pakikinig. Kailangan pala nating makinig. Anong pakikinggan? Pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So, yung ating paniniwalaan ay yung ating napakinggan na mga salita ni Kristo. Bukod sa pakikinig, may iba pa bang pwedeng panggalingan yung ating paniniwala? Basahin natin 1:3 ng Apokalipsis. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Ayan. So, ang paniniwala pwedeng manggaling sa ating napakinggan o sa ating nabasa. Ngayon, nakapakinig na tayo o nakabasa na tayo. Yung ating napakinggan o nabasa na mga salita ni Kristo, natanggap natin, pinaniwalaan natin, sinampalatayanan natin. Ngayon, nakalapit tayo kay Kristo na tagapamagitan. Ano ngayon ang implication nung paglapit natin kay Kristo para makalapit sa Diyos? Basahin natin sa Santiago 4:8 hanggang 10. Radam. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Kayo'y mangagpighati at magsihibik at magsitangis. Inyong palitan ang inyong pagtawa ng paghibik at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kaniyang itataas kayo. Ayan, kapag lumapit pala tayo sa Diyos, lalapit ang Diyos sa atin. Paano? Mangaglinis tayo ng ating mga kamay. Kamay ng isang makasalanan at dalisayin natin ang ating mga puso at magpakababa tayo sa paningin ng Panginoon. Kaya, so far, ang proseso ito. 1, kailangang makapakinig o makabasa.
2, yung nabasa o napakinggan ng mga salita ni Kristo, tanggapin natin, paniwalaan natin. 3, lumapit tayo sa Diyos para lumapit ang Diyos sa atin. Paano? Mangaglinis tayo ng ating mga kamay, yung kamay na makasalanan. Dalisayin natin ang ating mga puso. Magpakababa tayo sa paningin ng Panginoon. Paano tayo maglilinis ng ating mga kamay na makasalanan? Paano? Basahin natin 1:9 ng unang Juan. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ayan, para pala malinis ang ating mga kamay na makasalanan, magpakababa tayo sa paningin ng Panginoon. Ipahayag natin ang ating mga kasalanan at tayo'y patatawarin ng tapat at banal na Diyos sa ating mga kasalanan. At kapag napatawad na tayo sa ating mga kasalanan, malilinis tayo sa lahat ng kalikuan at madadalisay ang ating mga puso. At yung kapatawaran ng ating mga kasalanan, kaligtasan yun. Kaligtasan mula sa kasalanan, kaligtasan mula sa kapangyarihan ng kadiliman, at paglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Basahin natin sa Kolosas 1:13 hanggang 14, Brad. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. So far, ito na yung proseso. Ito na Number 1, kailangan makapakinig o makabasa. Number 2, yung nabasa o napakinggan ng mga salita ni Kristo, tanggapin natin, paniwalaan natin, sampalatayanan natin. Number 3, lumapit tayo sa Diyos para lumapit ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagpapahayag natin ng ating mga kasalanan. Number 4, patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Number 5, at dahil sa kapatawar na yon, naligtas tayo sa kasalanan, naligtas tayo sa kapangyarihan ng kadiliman, at naglipat sa atin sa kaharian ni Kristo. Ngayon, balikan natin yung verses in question sa 2:8 hanggang 10 ng Efeso, Brad Tan. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng manggawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa ng mga inihanda ng Diyos ng una, upang siya nating lakaran. Kaya nga, yung pagkakaligtas, ito'y hindi sa inyong sarili. Yung pagkakaligtas, ito'y kaloob ng Diyos. Yung pagkakaligtas, hindi sa pamamagitan ng gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Yung pagkakaligtas ay sa pamamagitan ng pananampalataya. So, nababasa natin na mayroong pagkakaligtas. Sa verse 8, magtatanong tayo. Katulad nung tanong natin dati, kaligtasan. Sino o ano ang niligtas? Sino o ano ang nagligtas? Number 3, niligtas mula saan? So, tingnan muna natin Tingnan natin yung pagkakaligtas na binabanggit sa verse 8. Ano bang kaligtasan yun? Kaligtasan ba yun para makamit ang buhay na walang hanggan? Ang sagot, sa Biblia natin kunin, doon din mismo, iaakyat lang natin. Basahin natin 2:5 ng Efeso. Bratan? Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay
nakalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Ayun, yung palang kaligtasan na tinutukoy sa verse 8 ay kaligtasan mula sa kasalanan. Kasi bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay, nakalakip ni Kristo, So, mula sa pagiging patay dahil sa kasalanan, niligtas tayo sa pagiging patay at tayo'y binuhay, nakalakip ni Kristo. Ito pala yung tinutukoy sa verse 8 na pagkakaligtas, kaligtasan mula sa kasalanan, kaligtasan mula sa pagiging patay dahil sa kasalanan, tayo ay binuhay, nakalakip ni Kristo. Binuhay, meaning pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Kasi nga, kaya nga tayo nabuhay, nakalakip ni Kristo Kasi yung pagiging patay natin sa kasalanan, nawala na yun. Pinatawad na ng Diyos ang ating mga kasalanan at tayo ay binuhay na napatawad na ang ating mga kasalanan. At dahil nga tayo ay binuhay na, nakalakip si Kristo, tayo ay naging gawa ni Kristo, nilalang kay Kristo Jesus. Ibaba lang natin ang basa, 2:10 ng Efeso. Ratan? Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ayan, naging gawa tayo ni Kristo, nilalang kay Kristo Jesus. At dahil dyan, nagkaroon tayo ng bagong pagkatao na nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Basahin natin 4:24 ng Efeso. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. So, alam na natin na yung mga niligtas ay yung mga nilalang kay Kristo Jesus. Ang nagligtas ay si Kristo at niligtas mula sa kasalanan. Sa 1:21 ng Mateo. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ngayon ang tanong, number 1 bakit ang banggit sa kaligtasang ito mula sa kasalanan ay hindi sa ating sarili? Bakit? Ang sagot, dahil ang mga naligtas na ito ay nilalang kay Kristo Jesus. Wala namang kinalaman ang nilalang sa kanyang pagkalalang. Ang may active participation sa pagkalalang ng nilalang ay yung lumalang. Yung nilalang, walang malay yun sa pagkalalang sa kanya. Kaya nga, ang pagkakaligtas ng tao sa kasalanan ay hindi sa kanyang sarili at ito'y kaloob ng Diyos. Dahil sa pagiging nilalang ng tao kay Kristo Jesus, nagkaroon siya, yung tao ng bagong pagkatao, at yun ay hindi sa kanyang sarili. Hindi doon sa tao yun, hindi sa kanyang sarili. Doon lang yun sa nagbigay sa kanya ng bagong pagkatao, na si Kristo. Number 2, bakit ang banggit sa kaligtasang ito mula sa kasalanan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng gawa? Bakit? Ang sagot, dahil para maligtas ka ni Kristo sa kasalanan, maligtas ka ni Kristo sa pagiging patay para mabuhay, kailangan mong sampalatayaanan si Kristo. Paniwalaan mo si Kristo, hindi sa pamamagitan ng gawa. Bakit? Andun din ang sagot sa talata 2:9 ng Efeso. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Hindi sa pamamagitan ng gawa. Anong gawa? Yung gawa na pwede kang magmapuri. Ano ba yung gawang pwede kang magmapuri? Yung gawang pangsarili ng tao. Yung mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili. Tito 3:5, Brad Tan? Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo
sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Ayun, nangaligtas tayo sa kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng gawa. Ay yung gawang pangsarili. Kasi pag pangsarili, pwede nating ipagmapuri kasi nga galing sa ating sarili. Katunayan, yung gawang pangsarili, tinatakwil yun ng Diyos. Basahin natin ha, 16:15 ng Lucas. Radtan. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nangag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Datapwat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ayan, yung mga nang-aaring ganap sa kanilang sarili ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Sa paningin ng tao, dinadakila yung ganitong mga gawa. Kasi nga, sa paningin ng tao tila matuwid yun. Pero ang dulo nyon, daan ng kamatayan. 16:25 ng Kawikaan, Radtan. May daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Kaya may mga matuwid sa tao, pero hindi nararapat para sa Diyos. 10:23 ng unang Korinto. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Ngayon, balikan natin ha. In detail, patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. At dahil sa kapatawaran na yon, naligtas tayo sa kasalanan. Naligtas tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ni Kristo. At nung naligtas tayo sa kasalanan, naligtas tayo mula sa pagiging patay dahil sa kasalanan at tayo'y binuhay na kalakip si Kristo. At yung pagkakaligtas na yon mula sa kasalanan, ano ulit yon? Ito'y hindi sa sarili ng tao. Ito'y kaloob ng Diyos. Ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Ayan, nakita na natin ha, step by step, yung proseso ng paglapit sa Diyos. Yan yung mga initial steps. Pagkatapos niyan, may kasunod pa ba? Meron pa ba? Basahin natin ha. 6:6 ng Efeso. Radtan. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Ayon, ang Kristiyano pala, pagkatapos manampalataya kay Kristo, pagkatapos mapatawad sa kanyang mga kasalanan, pagkatapos maligtas sa kasalanan, may paglilingkod na gagawin. Pero hindi sa paningin ha, hindi pakitang tao, hindi pagbibigay lugod sa mga tao. Ang paglilingkod na gagawin mula sa puso, gagawin ng kalooban ng Diyos. Ang gawain pala na gagawin ng isang Kristiyano, yung kalooban ng Diyos. Hindi yung gawain na gusto nating gawin. Kasi yung gusto natin, yung kabaitan natin, isasawala yun ng Diyos Basahin natin ha. 1:19 ng unang Korinto. Radtan. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Kasi yung katwiran ng tao, yun yung tinutukoy ng Biblia na naging basahang marumi. Basahin natin ha sa 64:6 ng Isaiah. Radtan. Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi at ang lahat naming katwiran ay naging parang basahang marumi at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin.
Kaya, ang gagawin natin ha, hindi yung gusto ng ating sarili. Ang gagawin natin, yung gusto ng Diyos na gawin natin. 2:10 ulit ng Efeso. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mga mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yung mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una, ang ibig ng Diyos na gawin natin. Hindi yung mabubuting gawa na ayon sa atin. Kaya nga, pinatatanggi ng Diyos ang ating sarili para hindi yung nais natin na matupad, kundi yung nais niya. Basahin natin ha, 9:23 ng Lucas. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino man tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kaniyang krus at sumunod sa akin. Ayan, itatanggi mo ang iyong sarili at susunod ka kay Kristo. Kalooban ni Kristo ang masusunod sa atin. At kapag pinabayaan mo si Kristo ang masunod sa atin, ang Diyos na ang gagawa sa atin, maging sa pagdanasa at sa paggawa ayon sa kalooban ng Diyos. 2:13 ng Filipos, Brad Tan. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagdanasa at sa paggawa, ayon sa kaniyang mabuting kalooban. At kapag ang kalooban na ng Diyos ang gumagawa sa atin, kasama na nating gumagawa ang Diyos, nagiging kamanggagawa tayo ng Diyos. 3:9 ng unang Korinto. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. At sa Biblia, kung hiwalay tayo sa Diyos, kahit may nagagawa tayo sa ating sarili, para sa Diyos wala tayong magagawa. 15:5 ng Juan. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin, at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ngayon, alam na natin kailangan ng gawa. I-update natin ulit yung proseso ha. Number 1, kailangan makapakinig o makabasa. Number 2, yung nabasa o napakinggan ng mga salita ni Kristo, tanggapin natin, paniwalaan natin, sasampalatayanan natin. Number 3, lumapit tayo sa Diyos para lumapit ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagpapahayag natin ng ating mga kasalanan. Number 4, patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Naligtas tayo sa kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng gawa. Nagawa nating sarili ha. At pagkatapos noon, number 5, may paglilingkod na gagawin. Gagawin mo mula sa puso. Gagawin ang kalooban ng Diyos. Kaya, hindi lang pananampalataya. Hindi lang faith alone. Kailangan ng gawa para yung pananampalataya maging sakdal. Basahin natin. 2:22 ng Santiago. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa, at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. At itong gawa na ito, hindi natin pwedeng ipagmapuri. Dahil hindi ito gawa na sa ating sarili, o kaya dahil sa kautusan ng mga gawa na siyang kautusan ni Moises. Ang gagawin natin yung kautusan ng pananampalataya. 3:27 ng Roma. Kaya nga, sa naroon ng pagmamapuri, ito'y inihiwalay na. Sa pamamagitan ng anong kautusan? Ng mga gawa? Hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. At ang kautusan ng pananampalataya ay ang kautusan ni Kristo. Sa 6:2 ng Galacia. Mangagdalahang kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo.
At tama ang sequence. Logically. Number 1, kailangan makapakinig o makabasa. Number 2, yung napakinggan at nabasa, sasampalatayanan natin. Sasampalataya tayo sa Diyos. Number 3, ipapahayag natin ng ating mga kasalanan. Number 4, patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Niligtas tayo ng Diyos sa kasalanan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So, at this point, tayo ay mga sanggol pa lang kay Kristo. Basahin natin, ha? Unang Korinto 3, 1 hanggang 2. Martan? At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Kinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamangkati, sapagkat kayo'y wala pang kaya noon. Wala na ngayon pa man ay wala kayong kaya. At dahil nga, sanggol ka pa lang kay Kristo, kailangan maturuan ka. Maturuan ka ng mabubuting gawa. Gawa na ayon sa kalooban ng Diyos. 3:17 ng 2 Timoteo. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. At dahil nga tinuruan ka, meron kang idadagdag sa iyong pananampalataya. Ano yun? Basahin natin, ha? 2 Pedro 1:5 hanggang 7. Radtan? Oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. At sa kagalingan ay ang kaalaman. At sa kaalaman ay ang pagpipigil. At sa pagpipigil ay ang pagtitiis. At sa pagtitiis ay ang kabanalan. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Ayan, may idadagdag ka pala sa pananampalataya. Ang kagalingan, ang kaalaman, ang pagpipigil, ang pagtitiis, ang kabanalan, ang mabuting kalooban sa kapatid, at ang pag-ibig. Ngayon tanong, ba't kailangan may idagdag sa pananampalataya? Bakit? Basahin natin, ha? Sa kasunod na talata, sa 2 Pedro 1:8. Bradnan? Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ayun, kaya pala kailangan maidagdag sa pananampalataya para hindi tayo pabayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Work in progress pala yung pagkakilala kay Kristo. Kailangan mong magpatuloy, huwag maging tamad. Hindi ka titigil sa pananampalataya. May gawain ka pang gagawin. Katunayan, ano? Kapag wala ka ng mga bagay na ipinadadagdag sa pananampalataya, tinatawag ito ng Biblia na bulag, na ang nakikita lang ay sa malapit. Basahin natin, ha? Sa kasunod na naman na talata. 2 Pedro 1:9. Sapagkat yaong wala na mga bagay na ito ay bulag, na ang nakikita lamang ay nasa malapit, sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Ayan, kapag wala ka ng mga bagay na ipinadadagdag sa pananampalataya, ikaw ay bulag. At dahil doon, nililimot mo na ang paglilinis na ginawa sa iyong mga dating kasalanan. Kaya ito ang patunay, ha, na after ka patawarin ng Diyos sa iyong mga kasalanan, mailigtas ka ng Diyos sa kasalanan, may kailangan kang gawin, may kailangan kang idagdag sa iyong pananampalataya. Kaya, ulitin natin, ha. Number 1, kailangan makapakinig o makabasa. Number 2, yung napakinggan at nabasa,
sasampalatayanan natin. Sasampalataya tayo sa Diyos. Number 3, ipapahayag natin ang ating mga kasalanan. Number 4, patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Niligtas tayo ng Diyos sa kasalanan sa pamamagitan ng ating pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng gawa na gawa nating sarili. Pagkatapos nun, number 5, yung pananampalataya. Lalaki pa natin ang gawa na ayon sa kalooban ng Diyos. May idadagdag tayo sa pananampalataya para tayo hindi maging tamad at maging bulag. Pagkatapos niyan, anong susunod? Meron pa ba? Basahin ulit natin ha. 2:12 ng Filipos. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayoy ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Ayan, yung inilakap nating gawa sa pananampalataya, lulubusin natin. Lulubusin natin yung gawain na yon ng ating sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. At itong gawain na ito ng ating sariling pagkaligtas, kasama natin ang Diyos na gawain, kasama natin ang Diyos sa gawain na ito. 3:21 ng Juan, Prantan. Datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Ayan, lulubusin natin ang gawain ng ating sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Pero kung tayo ay niligtas ng Diyos sa ating mga kasalanan, bakit may gawain pa ng ating sariling pagkaligtas kung tayo ay naligtas na? Ang sagot, dahil meron tayong inaabot. Meron yung hindi pagkasira, yung buhay na walang hanggan. Basahin natin ha, 2:7 ng Roma. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan. Ayan, meron pala tayong inaasahan. Yung buhay na walang hanggan. Kaya, kailangan nating magsipagtiyaga sa mabubuting gawa. Gawa na ayon sa kalooban ng Diyos. Gawa na kasama ang Diyos. Kaya, ulit, number 1, kailangan makapakinig o makabasa. Number 2, yung napakinggan at nabasa, sasampalatayanan natin. Sasampalataya tayo sa Diyos. Number 3, ipapahayag natin ng ating mga kasalanan. Number 4, patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Niligtas tayo ng Diyos sa kasalanan sa pamamagitan ng ating pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng gawa nating sarili. Pagkatapos nun, number 5, yung pananampalataya, lalaki pa natin ang gawa na kalooban ng Diyos. May idadagdag tayo sa pananampalataya para hindi tayo maging tamad at maging bulag. Number 6, lulubusin natin yung gawain ng ating sariling pagkaligtas na kasama ang Diyos na may takot panginginig. Dahil sa mga nagsisipagtiyaga sa mga mabubuting gawa ay ang buhay na walang hanggan. Ngayon, ang tanong, paano kung doon sa gawain ng ating sariling pagkaligtas, doon sa mga mabubuting gawa, ay umurong tayo? Ano mangyayari? Basahin natin ha. Gis 38 ng Hebreo. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ayon, kapag pala yung lingkod na matuwid, umurong doon sa gawain ng sariling pagkaligtas, doon sa mga mabubuting gawa ha, yung lingkod na matuwid na yon, hindi kalulugdan ng kaluluwa ng Diyos. Aalisin sa iyo ng Diyos ang kandilero, ang ilaw, dahil iniligtas ka na ng Diyos sa kapangyarihan ng kadiliman eh. Maliban na magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. Basahin natin ha. 2:4 hanggang 5 ng Apokalipsis, Brad Tan. Ngunit mayroon akong laban sa iyo,
na iyong iniwan ng iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi ay pararian ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. Ano ba yung unang gawa? Ano ba yun? Yakyat lang natin ha. Doon pa rin sa 2 hanggang 3, Brad Tan. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masasamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila'y hindi gayon at nasumpungan mo silang pawang bulaan at may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ayun, yung pala yung unang gawa. Yung pagpapagal, yung pagtitiis, yung pagbabata dahil sa pangalan ng Diyos. At kapag iniwan mo yun, katulad ng ginawa ng mga tiga-Efeso, aalisin sa iyo ng Diyos ang kandilero, ang ilaw, maliban na pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at gawin mo ang iyong mga unang gawa. Kaya, ang kailangan, huwag tayong umurong, magpatuloy tayo. Kailangan ng pagtitiis. Dahil ang magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. 24:13 ng Mateo, Brad Tan. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At doon sa makapagtitiis hanggang wakas ay siyang maligtas. Yung maliligtas, ano nag-aantay sa kanila? Ano ang pangako ng Diyos sa kanila? Unang Juan 2:25, Brad Tan. At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Kung ating mapapansin ang buhay na walang hanggan ay pangako sa atin. Pangako sa mga magtitiis hanggang wakas. Yung hindi uurong, yung magpapatuloy, yung magpapagal, yung magbabata para sa pangalan ng Diyos. Ang tanong, kailan ang katuparan ng pangakong yan? Ibaba lang natin ang basa ha. 2:28 ng unang Juan, Magtan. At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya upang kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga pahiya sa harapan niya sa kaniyang pagparito. Ayon, kapag nagpatuloy pala tayo, kapag nanahan tayo sa Kanya, matutupad ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan sa Kanyang pagparito. At kapag nahayag na si Kristo, magiging tulad tayo ni Kristo. 3:2 ng unang Juan. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa manahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kaniyang sarili. Ayan, makakamit natin ang buhay na walang hanggan kapag nahayag na si Kristo sa Kanyang pagparito. Kailan yun? Basahin natin ha. 1:5 ng unang Pedro. Nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na handa upang ihayag sa huling panahon. Ayon, yung kahayagan ng kaligtasan magaganap sa huling panahon. Kaya, tama nga na kailangan nating magtiis at ang magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ngayon ang tanong, paano yung mga walang pananampalataya? May kaligtasan ba sila? Tanungin muna natin ha. Ito ang tanong. Bakit walang pananampalataya sa Diyos? Bakit? I-classify muna natin ha. Classify natin. Number 1, walang pananampalataya. Bakit? Kahit nakapakinig o nakabasa ng salita ng Diyos, hindi tinanggap,
hindi sinampalatayanan, kaya walang pananampalataya. Or number 2, walang pananampalataya dahil hindi nakapakinig o hindi nakabasa ng salita ng Diyos, hindi inabot ng pangangaral, or walang kakayahan para manampalataya. Katulad ng mga wala sa tamang pag-iisip, walang pananampalataya kasi hindi nagkaroon ng pagkakataon para manampalataya. Wala silang nakilalang sasampalatayanan. Tingnan natin yung nasa unang group ha. Walang pananampalataya kasi ayaw sumampalataya. Hindi tinanggap ang salita ng Diyos kahit napakinggan na nila o nabasa. Ano sabi ng Biblia pagdating sa kanila? Basahin natin ha. Sa Kawikaan 1:24 hanggang 30. Radtan? Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Kundi inyong inuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating, pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayo'y tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan, sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo, kanilang hinawak ang buo kong pagsaway. Ayan, tumawag ang Diyos, sila'y tumanggi. Hindi nakinig ang mga tao, hindi nila inibig ang saway ng Diyos. Kaya pagdating ng kasakunaan, kapag dumating ang takot, kapag dumating ang hirap, pagtawag nila sa Diyos, hindi nasasagot ang Diyos. Hindi nila masusumpungan ng Diyos. Kaya doon sa mga outright na nag-reject sa aral ng Diyos, mayroong hatol para sa kanila at mayroong isang hahatol sa kanila. Basahin natin ha. 12:48 ng Juan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Ayun, yung salita ni Kristo palang hahatol sa mga taong nagtakwil kay Kristo at sa mga taong hindi tumanggap ng kanyang pananalita. Yun ang hahatol sa kanila. Tingnan naman natin ha, yung nasa pangalawang group, walang pananampalataya dahil hindi nakapakinig o hindi nakabasa ng salita ng Diyos. Maaaring hindi inabot ng pangangaral or walang kakayahan para manampalataya. Katulad ng mga wala sa tamang pag-iisip, walang pananampalataya kasi hindi nagkaroon ng pagkakataon para manampalataya. Wala silang nakilalang sasampalatayanan. Ano sabi ng Biblia pagdating sa kanila? Basahin natin ha. Roma 2:12 hanggang 16. Radtan? Sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan, at ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili, na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatotohanan nito pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao, ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ayan, ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan
ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. Ang tanong, paano nangyari na mga papahamak yung mga nangagkasala ng walang kautusan? Kung walang kautusan, ang sagot ng Biblia, kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Ayun, kapag nagsisigawa ka pala ng mga bagay na ayon sa kautusan ng Diyos, kahit wala kang kautusan o wala kang narinig na kautusan, yun ang kautusan sa iyong sarili. Bakit? Kasi mayroong mga kautusang sinulat ng Diyos sa mga puso ng tao at pinatotohanan dito ng kanilang mga budhi. Ito yung nagiging basis ng isang tao ng tama at mali. Kasi ang tao, nilikha ng Diyos na matuwid. Basahin natin 7:29 ng Ecclesiastes, Brad. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. At itong katwiran na ito ng Diyos, ito yung sinulat ng Diyos sa puso ng tao, na kahit ang isang tao walang napakinggan na aral, hindi inabot ng aral, walang pagkakataon na makapakinig ng aral ng Diyos, itong katwiran ng Diyos na nasa kanilang puso, ang magiging kautusan doon sa walang kautusan at doon sa gagawin nitong mga walang kautusan ang siyang hahatulan ng Diyos ayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Tingnan natin sa Biblia, kung ano hatol ng Diyos. Basahin natin 25:33 ng Mateo. Brad. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Ayan, ito mayroong isang pangyayari sa Biblia na magaganap sa hinaharap. Ang paghihiwalay ng tupa at kambing. Ang tupa sa kanan, ang kambing sa kaliwa. Unahin muna natin Ano ang sabi ni Kristo tungkol sa mga kambing na nasa kaliwa? 25:41 ng Matthew, Brad. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan, na inihanda sa diablo at ang kanyang mga anghel. Ayun, pinalalayo ni Kristo sa kanya ang mga kambing na nasa kaliwa, na mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan. Bakit? Tuloy lang natin sa 42-43, doon pa rin sa 25 ng Matthew. Brad. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako pinakain, ako'y nauhaw at hindi ninyo ako pinainom, ako'y naging isang taga-ibang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy, hubad at hindi ninyo ako pinaramtan, may sakit at nasa bilangguan at hindi ako dinalaw. Ayan, kaya pasasapoy na walang hanggan yung mga kambing na nasa kaliwa. Kasi nung nagutom si Kristo, hindi nila pinakain. Nung nauhaw si Kristo, hindi nila pinainom. At nung taga-ibang bayan si Kristo, hindi nila pinatuloy. At nung si Kristo hubad, hindi nila dinamitan. Nung may sakit, nasa bilangguan, hindi nila dinalaw. Ano ngayon sagot ng mga kambing? Sa 44 ng Matthew 25, Brad. Kung magkagayoy sila na may magsisisagot na magsisipagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom o nauuhaw o isang tiga-ibang bayan o hubad o may sakit o nasa bilangguan at hindi ka namin pinaglingkuran? Ayan, hindi alam ng mga kambing na nung hindi nila pinaglingkuran yung kapwa nila na gutom, uhaw, yung may sakit o nasa bilangguan, ang hindi nila pinaglingkuran ay si Kristo. This will give us an idea na itong mga kambing na ito, hindi nila alam paglingkuran si Kristo. Wala silang malay sa aral ni Kristo.
ang gawang ginawa nila hindi ayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi nila sinunod ang katwirang nasusulat sa kanilang puso, ang katwirang sinulat ng Diyos sa kanilang puso na pinatotohanan ng kanilang budhi. Mas sinunod ng mga kambing yung kanilang sariling katha, yung kanilang sariling gusto na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Sa Matthew 25:45, Bratan, Kung magkagayoy, sila'y sasagutin niya, na sasabihin, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi ninyo ginawa sa maliliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin. Ayan, yan ang sagot ng Diyos sa mga kambing. Pinaalam niya sa mga kambing ang dahil kung bakit sila pasasa apoy na walang hanggan. Ano naman ngayon ang sabi ni Kristo sa tupa na nasa kanan? Basahin natin ha. Sa 34 ng Matthew 25, Bratan, Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nangasa kaniyang kanan, magsiparito kayo, kayong mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. ayan, yung mga tupang nasa kanan, pinagpala ng ama at mamanahin ng kahariang nakahanda para sa kanila, buhat ng itatag ang sanglibutan. Bakit? Sa 35 to 36, doon din sa Matthew 25. Bratan, Sapagkat ako'y nagutom, at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw, at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan, at inyo akong pinatuloy. Naging hubad, at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit, at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo, at inyo akong pinaroonan. ayan ha. Ito sabi ni Kristo. Ito ha. Sapagkat ako'y nagutom, siya'y pinakain ng mga tupa. Nauhaw, siya'y pinainom ng mga tupa. Naging taga-ibang bayan, siya'y pinatuloy ng mga tupa. Naging hubat, siya'y pinaramtan ng mga tupa. Nagkasakit, siya'y dinalaw ng mga tupa. Nabilanggo, siya'y pinaroonan ng mga tupa. Ano ngayon ang sagot ng mga tupa o ng mga matuwid? Ano? Doon din, 37 to 39 naman. Bratan, Kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid na mga nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? O nauhaw, pinainom ka? At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? O hubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan, dinalaw ka namin? ayan. So yung mga tupa o yung mga matuwid, clueless sila sa sinasabi ni Kristo. Kasi ang alam nilang pinakain, pinainom, pinatuloy at dinalaw nila ay hindi si Kristo, kundi ang kapwa nila. Nagtataka sila kung paano naging si Kristo yun. Ininterpret nila literally yung sinabi ni Kristo. Ano ngayon ang sagot ng Panginoong Kristo? Doon sa 14 ng Matthew 25. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Ayan, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Yung palang ibig sabihin ni Kristo. At hindi yun nakuha outright ng mga tupa. Kaya kinakailangan pa nila magtanong kay Kristo. At kung ating mapapansin ito merong distinction between tupa at mga kapatid na tinutukoy ni Kristo. Ito ulitin natin yung 25:40 ng Matthew. Ako nang babasa, Bratan At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong tupa na nasa kanan o matuwid, ginawa sa isa
Ito yung kapatid ni Kristo. Dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, yung kapatid ni Kristo, ay sa akin, kay Kristo, ninyo ginawa. Ayan, which leads us to believe na itong mga tupang ito, hindi ito mga kapatid ni Kristo. Hindi. Otherwise, ang sasabihin ni Kristo, kung itong mga tupang ito kapatid, ito sasabihin niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa ating mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Besides, kung itong mga ito, itong mga tupa, mga Kristiyano, more likely than not, alam nila yung utos na mabuti. Dahil ang Kristiyano, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Sa 3:17 ng ikalawang Timoteo. Upang ang Diyos ng tao ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. At ano yung isang halimbawa ng gawang mabuti? Ano yun? Basahin natin ha. Sa 13:34 hanggang 35 ng Juan, Bratan. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mga ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mga ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao, na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ayan, isang gawang mabuti na utos ni Kristo. Mag-ibigan kayo sa isa't isa. Kung paanong iniibig ka ni Kristo, ayan ha, ang comparison. Kung paanong iniibig ka ni Kristo, ganon mo rin ang iibigin ng kapwa mo. Ang tanong, paano ka bang iniibig ni Kristo? Basahin natin na 5:2 ng Efeso. At magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili, na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ayun, ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili dahil sa atin. Ganon palang pag-ibig ni Kristo sa atin. At dahil doon, ganon din natin iibigin ang kapwa natin. Kaya yung nagugutom, pakakanin mo. Yung nauuhaw, paiinumin mo. At yung hubad, dadamitan mo. Dahil si Kristo nga, yung sarili niya ang binigay para sa atin. Yung pa kayang magpakain, magpainom at magdamit ang hindi natin magawa. At dahil utos ni Kristo ang mga ibigan sa isa't isa, kung iniibig mo ang kapwa mo, iniibig mo na rin si Kristo. Dahil ang utos ni Kristo ay mga ibigan sa isa't isa, kasama si Kristo sa iibigin mo at yung kapwa mo. Kaya kapag pinakain, pinainom at dinamitan mo yung kapwa mo, pinakain, pinainom at dinamitan mo na rin si Kristo. Kaya kung alam ito ng mga tupa sa Mateo, hindi nila tatanungin si Kristo ukol dito dahil mga Kristiyano sila eh. Alam nilang aral. Pero ibigay na natin ha, yung possibility na hindi alam ng mga tupang ito ang aral ni Kristo. Nakikita sa mga ginawa nila yung gawain ng isang Kristiyano. Ibinibilang pa rin sa kanila ni Kristo yung pagiging dapat dahil ang pinili nilang gawin ay yung katwirang nasusulat sa kanilang puso na ayon sa Ebanghelyo ni Kristo. At ito ha, mayroong patunay sa Biblia na ang salita ng Diyos ay buhay. Magtatanong tayo, ito bang sinabi ni Kristo tungkol sa tupa at kambing? May application ba ito nung panahon ni Kristo? Na mayroong mga taong hindi pa man mga kapatid ni Kristo, pero gumagawa na ng mga gawain na ayon sa utos ni Kristo? May babasahin tayong ulat sa Biblia ha. Dito ha, basahin natin sa Mateo 10:5 hanggang 6. Bratan. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus, at sila'y pinagbilinan na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hentil, at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria, kundi bagkus magsiparoong kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. Ayan, sinugo ni Kristo
yung kanyang 12 apostol at pinagbilinan na huwag magsiparoon sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel at huwag magsitungo sa kalinmandaan ng mga Hintil at sa mga taga Samaria. Pagkatapos, ano pa sabi ni Kristo? Ha? Basahin natin ha. 7 hanggang 8, doon din sa Mateo 10. At samantalang kayo'y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo. Ng mga nagsasabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabawong kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Ayan. Inutusan ni Kristo ang kanyang mga alagad na magsipangaral, mangagpagaling, mangagpabangon ng mga patay, mangaglinis ng mga ketong, mangagpalabas ng mga demonyo, at ibigay yun ng walang bayad. May gawain na pinagagawa si Kristo sa kanyang mga apostol. At may bilin si Kristo ha. Anong bilin? Basahin natin. Sa 11 to 13 ng Matthew 10. Bratan. At sa alinmang bayan o nayo na inyong pasukin, siyasatin ninyo kung sino roon ang karapat-dapat. At magsitahan kayo roon hanggang sa kayo'y magsialis. At pagpasok nyo sa bahay, batiin ninyo ito. At kung karapat-dapat ang bahay, ay dumuon ang inyong kapayapaan. Datapwat kung hindi karapat-dapat, ay mabalik sa inyo ang kapayapaan ninyo. Ayan. Pinasisiyasat ni Kristo sa bayan o nayon kung sinong karapat-dapat. Magsitahan sila doon hanggang sa sila'y magsialis. At kung karapat-dapat ang bahay, ay dumuon ang kanilang kapayapaan. Kung hindi, mabalik sa mga apostol ang kanilang kapayapaan. And tanong, paano malalaman kung karapat-dapat ang bahay? Basahin natin ang sagot ha. Doon lang sa kasunod, sa 14 hanggang 15. At sino mang hindi tumanggap sa inyo, ni duminig sa inyo mga pananalita, pag-alisin niyo sa bahay o bayang yaon, ay ipagpag ninyong alabok na inyong mga paa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, higit na mapagpaumanhin ang lupa ng Sodom at ng Gomora sa araw ng paghuhukom kaysa sa bayang yaon. Ngayon, yung palang paraan para malaman kung karapat-dapat ang paraan. At sino mang tumanggap sa mga apostol at duminig sa kanilang mga pananalita, ayun ang karapat-dapat. Kung hindi tanggapin ng mga apostol, ay pagpag nila ang alabok sa kanilang mga paa. Dahil higit na papagpaumanhin ang lupa ng Sodoma at ng Gomora sa araw ng paghuhukom kaysa bayang yaon. May judgment palang nakalaan doon sa mga hindi tatanggap sa mga apostol at sa kanilang dalang aral ni Kristo. At itong mga aaralang ito, hindi pa ito mga kapatid kay Kristo. Kaya nga, aaralan pa lang sila At maliwanag sa talata ha. Ito yung mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. So dito sa mga aaralang ito, may dalawa silang option. Either tatanggapin nila ang mga apostol at ang dala nila mga aral ni Kristo, or hindi nila tatanggapin ang mga apostol at sa dalawang option na yon, may hatol para sa kanila. Sa mga hindi tatanggap, higit na mapagpaumanhin ang lupa ng Sodoma at ng Gomora sa araw ng paghuhukom kaysa bayang yaon. So, mas mabigat ang hatol doon sa bayang hindi tatanggap sa mga apostol as compared doon sa mga nasa lupa ng Sodoma at Gomora sa araw ng paghuhukom. Paano naman doon sa mga tatanggap? Paano naman? Sa 10:40 ng Matthew, basahin natin ha. Ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Ayan. Ang sabi ni Kristo, ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Lapat na lapat doon sa sinabi ni Kristo sa mga tupa na nasa Matthew 25:40. Brad. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid,
kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. At dahil nga, tinanggap mo ang mga apostol at ang kanilang dalang aral, pinakain, pinainom, dinamitan mo ang mga kapatid ni Kristo, ano ngayon ang ganti para sa kanila? Ano? Sa 41 to 42 ng Matthew 10? Rantan? Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng ganti ng isang propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa pangalan ng isang taong matuwid ay tatanggap ng ganti ng isang taong matuwid. At sino mang magpainom sa isa sa maliliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig dahil sa pangalang alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kanya. Ayon, ang ganti na tatanggapin nila ay ganti na tatanggapin ng isang taong matuwid at ng isang propeta. Ano yung ganti na yun? Ayun din, basahin natin ha. Matthew 25 to 34. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. At ito, hindi lang ito applicable nung panahon ni Kristo. Nagpapatuloy itong nangyayari sa mga tatanggap at hindi tatanggap sa mga kapatid ni Kristo. May kahayagan ito sa panahong darating. Meron 25 ng Matthew 45 to 46. Pradtan? Kung magkagayoy, sila'y sasagutin niya na sasabihin, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi ninyo ginawa sa maliliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin. Ang mga ito, mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan, datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Kaya ang Diyos, hustisya, kung may hatol sa mga nakarinig o nakabasa at nakatanggap ng aral, may hatol din sa nakarinig o nakabasa at hindi tumanggap ng aral. At may hatol din sa hindi nakatanggap ng aral dahil hindi nakarinig o nakabasa. At dahil hindi nakarinig o nakabasa, walang pananampalataya. At ang hatol sa kanila ay ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Ayan, so far ha, ang maikukonclude natin, alam mo, na ang buhay ng isang Kristiyano dito sa mundong ito, o buhay ng isang sa Diyos, dumadaan sa stages. Merong una, yung na makikinig ka sa salita ng Diyos, mananampalataya ka sa Diyos, hihingi ka ng tawad sa Diyos, patatawarin ka ng Diyos, ililigtas ka sa kasalanan, hindi dahil sa gawang pansarili ha. Merong gitna, yung pananampalataya, lalaki pa natin ang gawa, hindi gawang pansarili. Yung gawain na kasama ang Diyos, yung mabuting gawa na pinagagawa ng Diyos. At merong bandang dulo naman. Meron. Yung pananampalatayang may kalakip na gawa, gagawin natin hanggang dulo. Magtitiis tayo hanggang wakas para tayo maligtas at makamit ang buhay na walang hanggan. So merong una, gitna at bandang dulo sa buhay ng isang Kristiyano o sa isang sa Diyos. Kaya kung may mabasa tayong faith, nawari bagang hindi nangangailangan ng gawa. O kaya may nabasa tayong faith with works, titingnan natin. Ano ba ang konteksto ng sinasabi ng talata? At anong stage ba nung pagiging sa Diyos ng subject na tinutukoy ng talata? Sa una ba? Sa gitna? O sa dulo? Yan yung ating guide para mas matukoy natin at maunawa ang sinasabi ng Biblia. Ngayon, magbigay tayo ng halimbawa ha. Meron kasing nagsasabing may contradiction daw ang sinasabi ni Pablo at ni Santiago sa Biblia. Tingnan natin ha. Ito ha. 3:28 ng Roma. Rodan. Kaya nga, maipapasya natin na ang tao ay naaring ganap sa pananampalataya
na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Ayan ang sabi ni Pablo. Ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan, as if hindi kailangan ng gawa at pananampalataya lang para ariing ganap. Ito pa sabi ni Pablo, 4:5 ng Roma, Radtan. Datapwat sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na umaring ganap sa masama, ang kanyang pananampalataya ay ibibilang na katwiran. Ayan, sabi ni Pablo, sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya, ang kanyang pananampalataya ay ibibilang na katwiran, as if ang kailangan ng pananampalataya. Ano naman ngayon ang sabi ni Santiago? Basahin natin sa 2:21, Radtan. Hindi bagang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? At sa 2:24, nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Ayan, dito ang sabi naman ni Santiago, si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng gawa. At sa verse 24, sa pamamagitan ng mga gawa ay inaaring ganap ang tao, hindi sa pananampalataya lamang. As if kinukontra naman ang sinabi ni Pablo na sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya, ang kanyang pananampalataya ay ibibilang na katwiran. Ito ba'y contradiction nga? Ito pa ang isa Si Pablo, ginawa ding halimbawa si Abraham to prove his point. Basahin natin Roma 4:2-3, Radtan. Sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri, datapot hindi sa Diyos. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? At sumampalataya si Abraham sa Diyos, at sa kanya'y ibinilang na katwiran. Ayan, ang sabi ni Pablo, kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri, datapot hindi sa Diyos. Ang pananampalataya ni Abraham sa Diyos ang ibinibilang kay Abraham na katwiran, as if ang pananampalataya lang ni Abraham ang ibinibilang kay Abraham na katwiran at hindi ang kanyang gawa. Yan ang pakahulugan ng iba sa sinabi ni Pablo. Again, as if kumontra naman sa sinabi ni Santiago na si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng gawa. Ito ba ay contradiction nga? Tingnan nga natin ang sabi ng Biblia tungkol sa salita ng Diyos. Ito 2 Timoteo 3:16, Radtan. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikutututo na nasa katwiran. Ayan, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan sa pagtuturo at sa ikatututo na nasa katwiran. So, kung meron man tayong tingin natin ay kontradiksyon na nakasulat sa Biblia, panghawakan lang natin ang salita ng Diyos. Hanapin lang natin ang sagot. Tingnan natin ang konteksto para makita natin ang totoo. Nasa salita ng Diyos, walang kontradiksyon. Dahil walang bagay na liko o suwail sa kanila. 8:8, Radtan. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. So, as if, kay Pablo, pananampalataya ang focus. Kay Santiago, gawa ang focus. Ngayon, kaya balikan natin doon sa sinasabi ni Pablo sa Roma. Tingnan natin 3:28 ulit ng Roma, Radtan. Kaya nga, maipapasiyan natin na ang tao ay naaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Ang tanong,
Sino ba ang kausap ni Pablo dyan sa puntong yan? Sino ba? At bakit ganyan ang pananalita ni Pablo? Basahin natin ha. Akyat lang natin konti. 3:20 hanggang 21 ng Roma. Radtan. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Datapwat ngayon, bukod sa kautusan, ay pinahahayag ang isang katwiran ng Diyos na sinaksihan ng kautusan at ng mga propeta. Ayan, ang sabi ni Pablo, sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya. Datapwat ngayon, ayan ha, ngayon, bukod sa kautusan, ay ipinahahayag ng isang katwiran ng Diyos na sinaksihan ng kautusan at ng mga propeta. May ipinakikilala si Pablo dito sa Roma ha, na isang katwiran ng Diyos. Ano yun? Tuloy lang natin ha, 22-23 ng Roma 3 pa rin. Sa makatuwid bagay, ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya, sapagkat walang pagkakaiba, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, yung ipinahahayag na isang katwiran ng Diyos ay ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Ipinakikilala ang pananampalataya kay Hesukristo. Ang pinapatungkulan ni Pablo dito, yung unang stages ng pagiging kay Kristo. Ipinakikilala niya ang pananampalataya kay Kristo. At sa unang stage ng pagkakilala kay Kristo, hindi mo kailangan ng gawa. Anong gawa? Gawang pang sarili. Ito yung first stage na tutubusin ka ni Kristo sa iyong mga kasalanan. Ililigtas ka ni Kristo mula sa pagiging patay sa kasalanan at bubuhayin kang kalakip ni Kristo. Ito yung konteksto nung sinasabi ni Pablo sa Roma. Ito yon. Katunayan, tuloy lang natin ha. 23-25 ng Roma 3. Rantan. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ng kaniyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus, na siyang iniligay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kaniyang dugo upang maipakilala ang kaniyang katwiran. Dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Ayan, ang sabi ni Pablo, lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero ano nangyari? Inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos ng nasa kay Kristo Jesus. Tinubos ni Kristo ang tao sa kanilang mga kasalanan. Kaya ay pinakikilala ni Pablo si Kristo para kapag nanampalataya ka kay Kristo, aariin ka rin ganap sa 26 ng Roma. Bradtan? Sa pagpapakilala ay aking sinasabi ng kanyang katwiran sa panahong kasalukuyan upang siya'y maging ganap at tag-aariing ganap sa may pananampalataya kay Kristo. Kaya nga, kapag ikaw ay naging ganap, pwede ka bang magmapuri na ikaw ay naging ganap dahil sa iyong sariling gawa o dahil sa gawa ng kautusan na siyang kautusan ni Moises? Hindi na. Hindi ka pwede magmapuri dahil binigay yun ng walang bayad. Biyaya yun ng Diyos. Basahin ulit natin ha. Sa 24 ng Roma 3. Palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. At katunayan, na hindi ka nga pwedeng magmapuri. Tutuloy lang natin sa verse 27 ng Roma 3. Rodan. Kaya nga, saan naroon ang pagmamapuri? Ito'y inihiwalay na sa pamamagitan ng anong kautusan ng mga gawa? Hindi,
kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Kaya inaari kang ganap sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya dahil bigay yun ng Diyos. Yan ang first stage. Mananampalataya ka sa Diyos. Yan ang konteksto ng sinasabi ni Pablo. Kaya ang sabi niya sa verse 28, eto na. Kaya nga, maipapasya natin na ang tao ay naaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Sa first stage, aariin kang ganap sa pananampalataya. Hindi mo kailangan ng sarili mong gawa o gawa ng kautusan. Sa first stage, mananampalataya ka kay Kristo. Ano naman yung halimbawa kay Abraham? Ito basahin natin ulit. Roma 4, 1-2. Ano nga ang ating sasabihin na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? Sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri, datapwat hindi sa Diyos. Ayan. Ang sabi ni Pablo, sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri. Therefore, implying na si Abraham ay hindi inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Dahil kung inaring ganap si Abraham sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri. Bagos, binilang na katwiran kay Abraham yung kanyang pananampalataya. Katulad ng sinabi ni Pablo sa verse 3, Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? At sumampalataya si Abraham sa Diyos, at sa kanya'y ibinilang na katwiran. Bakit sinabi ni Pablo na hindi inaring ganap si Abraham sa pamamagitan ng mga gawa at ibinilang na katwiran kay Abraham yung kanyang pananampalataya? Katulad na naging guide natin, tingnan natin ang konteksto at nasa ang stage na si Abraham nung kanyang pagiging sa Diyos. Tingnan natin saan ba kinuha ni Pablo yung sinabi niya tungkol kay Abraham na sinasabi ng kasulatan. Basahin natin dito yan sa Genesis 15, 5-6. Maragtan? At siya'y inilabas at sinabi, Tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ng mga bituin kung mabibilang mo. At sa kanya'y sinabi, Magiging ganyan ang inyong binhi. Magiging ganyan ang iyong binhi. At sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katwiran sa kanya. Ayon, dito pala sa puntong ito, o saan nagkaut si Pablo, ay sumampalataya si Abraham sa Panginoon. Ito yung first stages ng buhay ni Abraham na mananampalataya sa Diyos. At dito sa stage na ito, hindi kailangan ng gawa. Gawang pang sarili. Ang kailangan mo, pananampalataya. At yan ang ipinakita ni Abraham. At yan ang pinatutunayan ni Pablo. Kaya nasabi ni Pablo na hindi inaring ganap si Abraham sa pamamagitan ng mga gawa at ibinilang na katwiran kay Abraham yung kanyang pananampalataya. Yung first stages ng buhay ni Abraham bilang mananampalataya sa Diyos ang pinatutungkulan ni Pablo. Kaya niya yan ginawang halimbawa. That explains it. Ngayon, puntahan naman natin yung sinabi naman ni Santiago. Basahin natin 2:24 ng Santiago. Nakikita ninyo, sa pamamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Ayan. Dito, ang sabi naman ni Santiago, sa pamamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Yung salitang lamang, nagbibigay na sa atin ng clue kung anong ibig sabihin ni Santiago sa talata. Tingnan natin Sino ba itong mga kausap dito ni Santiago? Sino? Iakyat lang natin ang basa 2:1 ng Santiago. Mga kapatid, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo na Panginoon ng kaluwalhatian
ay huwag magtatangi sa mga tao. Ayun, yung mga kausap ni Santiago, tinatawag niyang mga kapatid at mayroon ng pananampalataya ng Panginoong Hesukristo. So ito palang mga kausap ni Santiago, mga kapatid na at may pananampalataya na. Hindi na ito first stages ng pagiging sa Diyos ng isang tao. May pananampalataya na ito mga ito. Pero sinasabihan na Santiago itong mga ito na huwag magtatangi sa mga tao. Bakit? Tuloy lang natin sa 2 hanggang 4 ng Santiago. Sapagkat kung may pumapasok sa inyong sinagawgang isang tao na may singsing na ginto at may magandang kasuotan at may pumapasok namang isang dukha na may damit na hamak at inyong itangi ang may suot na damit na maganda at inyong sabihin, maupo ka rito sa dakong mabuti. At sa dukha ay inyong sabihin, tumayo ka riyan o maupo ka sa ibaba ng aking tungtungan. Hindi baga kayo'y nagtatangi sa inyong sarili at nagiging mga hukom na may masamang pag-iisip? Ayan. Kaya yan nasabi ni Santiago. Kasi mayroong mga nagtatangi ng tao at nagiging mga hukom na may masamang pag-iisip. Itinatangi ang may suot na damit na maganda. Pinauupo sa dakong mabuti at ang dukha naman pinauupo sa ibaba ng kanyang tungtungan. So, mayroong nagsasabing sila ay may pananampalataya pero hindi nakikita sa kanilang gawa. Yun ang pinatutungkulan dito ni Santiago. Hindi ito yung first stages ng pagiging sa Diyos. Ito yung mga may pananampalataya na pero walang kasamang gawa. Mabuting gawa na kasama ang Diyos. Hindi kasama yon. Walang kasamang gawa. Ito yung mga hindi sakdal ang pananampalataya dahil walang kalakip na gawa. Kaya, nasabi ni Santiago ang nasa 2:22. Maragtan? Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa mapamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. So, hindi na ito ang first stages ng pagiging isang Diyos. Lampas na ito. Nananampalataya na itong mga ito, pero walang kalakip na gawa. Bakit ginawang halimbawa ni Santiago si Abraham? Basahin natin ulit 2:23 ng Santiago. Maragtan? At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at yaoy ibinilang na katwiran sa kanya, at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Ayan. Ang sabi ni Santiago, natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at yaoy ibinilang na katwiran sa kanya, at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Kung matatandaan natin ito rin yung kinote ni Pablo sa Genesis 15:6. At sumampalataya siya sa Panginoon, at ito'y ibinilang na katwiran sa kanya. Ang ibig bang sabihin nito? Ginagawa ding halimbawa ni Santiago si Abraham sa first stages ng pagiging sa Diyos ni Abraham? Dahil itong talatang ito yung first stages ng pananampalataya sa Panginoon ni Abraham Ang sagot, hindi. Ang sabi ni Santiago, natupad ang kasulatan. Referring to Abraham. Latter stages na ng pananampalataya ni Abraham ang tinutukoy ni Santiago. Pinatutunayan ng mga gawa ni Abraham ang pananampalataya niya sa Diyos. Katunayan basahin natin 2:21 ng Santiago. Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Ayun. Iyon pala talaga ang ginawang halimbawa ni Santiago ng ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa pagtalima niya sa Diyos ng kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana. Yung gawa na yun mismo sa paghahain niya kay Isaac na inari siyang ganap, naging sakdal ang pananampalataya ni Abraham sa pagtalima sa Diyos.
So yung pangyayari yung kay Abraham, na paghain niya kay Isaac, hindi yun first stages ng pagiging sa Diyos ni Abraham. Latter part na yon ng pagiging sa Diyos ni Abraham. May pananampalataya na si Abraham nung panahon na yon. Katunayan, inihain na nga niya ang kanyang anak na si Isaac. May anak na siya nung panahon na yon. So, yung pangyayari sa Genesis 15:6 na si Abraham ay sumampalataya sa Panginoon, mahabang panahon ang lumipas nang maganap naman ang pangyayari sa Genesis 22:15. Basahin natin ha, Brad Dan. At tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham na ikalawa mula sa langit at sinabi, sa aking sarili ay sumumpa ako, anang Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo itinanggi sa akin ng iyong anak, ang iyong bugtong na anak. So, it is safe to say na sa Genesis 15:6, yan yung first stages ng pananampalataya ni Abraham sa Diyos. At sa Genesis 22:15, ito yung latter stages ng pananampalataya ni Abraham sa Diyos. Pananampalataya na sakdal dahil may kalakip na gawa. So, to simplify in layman's terms, and parang ganito ha. Nung si Pablo kausap yung mga tiga-Roma, ganito yon, as if ganito. Kayo, iniisip nyo na kayo ay maliligtas dahil sa inyong mga gawa. Hindi kailangan ng inyong mga gawa. Mga gawa nyo pang sarili. Ang kailangan nyo, pananampalataya. Kaya pala, as if ang focus ni Pablo, nung kausap niya ang mga tiga-Roma ay pananampalataya, dahil ang pinatutungkulan niya, mga gumagawa ng walang pananampalataya. Nasa first stages pa lang itong mga kausap ni Pablo. Ngayon, nung si Santiago naman, kausap niya yung mga kapatid, parang ganito yan. Kayo na may mga pananampalataya na, pero hindi naman gumagawa ng mga gawang pinagagawa ng Diyos. Hindi nakikita ang pananampalataya nyo sa inyong mga gawa. At ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Kaya pala as if ang focus ni Santiago nung kausap niya ang mga kapatid ay gawa dahil ang pinatutungkulan niya mga may pananampalataya pero walang kasamang gawa na pinagagawa ng Diyos. Nasa latter stages na itong mga kausap ni Santiago. Kaya again, importante na kunin natin ang konteksto ng mga talatang binabasa natin para makuha natin ang gustong i-point out nung nagsasalita.